Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Metis Pashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about bakit maraming tao ay mukhang pera. So our concept is all about communicable attributes. So ito ay mga katangiang ibinabahagi ng Diyos sa tao tulad ng pag-ibig, karunungan, katwiran at awa. Ngunit dahil sa kasalanan is marami ang nagiging makasarili at materialistic inuuna ang pera sa halip na ang Diyos. So our Bible reading is all about Jeremiah chapter 2 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano ang nakita ng iyong mga ninuno sa akin na naging dahilan upang lumayo sila sa akin at sumunod sa mga bagay na walang kabuluhan hanggang sa sila mismo ay maging walang kabuluhan? So, tungkol saan nga bang verse na ito? So, ang verse na ito is maraming tao ang lumalayo sa Diyos at hinahabol ang yaman at material na bagay. So, ang idolo ng modernong panahon ay hindi repulto, kundi pera, posisyon at kasikatan. So, kapag ang puso ng tao ay hindi na para sa Diyos, siya ay nagiging walang kabuluhan gaya ng kanyang sinasamba. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God commands us to worship Him so that we may become like Him. So, ang tao is nilikha upang sumamba sa Diyos, ngunit kapag siya ay sumamba sa yaman, siya ay nagiging ganid at sakim. Kung sino o ano ang ating sinasamba, iyon ang humuhubog sa ating pagkatao. Kapag Diyos ang ating inuuna, tayo ay nagiging mapagpakumbaba, mapagbigay at may tunay na kasiyahan. Second is God created us in His image, but He did not make us to become God. So maraming tao ang nahumaling sa pera dahil iniisip nila ito ang magbibigay ng kapangyarihan at kontrol sa kanilang buhay. Ngunit, hindi tayo ginawa ng Diyos upang maging Diyos-Diyosan ng ating sarili. Tanging Diyos lamang ang dapat nating ipagkatiwala ang ating seguridad at kasaganahan. Last teaching is God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. So binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang umunawa, magmahal at mamuhay ng matuwid. Ngunit kapag pera ang inuuna natin is nagiging mas makasarili tayo at nakakalimutan ang responsibilidad natin sa kapwa at sa Diyos. So yung tunay na kasaganahan ay hindi nakikita sa dami ng pera o kundi sa kung paano tayo namumuhay ayon sa layunin ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is pursue God, not money or anything else. So, yung yaman ay panandalian lamang, ngunit ang Diyos ay walang hangganan. Gamit ang pera ng may tamang pananaw bilang kasangkapan para sa kabutihan, hindi bilang Panginoon ng ating buhay. So, dapat nating unahin ang relasyon natin sa Diyos kaysa sa anumang material na bagay. Second is strive to be Christ like in all we say and do. So, ang pagiging sakim ay kabaliktaran ng pagiging tulad ni Kristo na nagpapakita ng tunay na kasiyahan sa pagsunod sa Ama. So, maging mapagbigay tayo, matulungin at hindi mahilig sa pera. Magsanay tayo ng pagiging kontento sa kung anong meron tayo. So, last application is live in readiness for the day of judgment. So, lahat ng kayamanan sa mundo ay lilipas yan at mawawala. Ngunit ang ating pananampalataya kay Kristo ay ang may pangwalang hanggang halaga. Huwag tayong magpadala sa tukso ng pera. Sa halip is upunin natin yung kayamanan sa langit sa pamamagitan ng mapuputing gawa at pananampalataya. So yung pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi pera ang batayan ng Diyos, kundi ang ating puso at pananampalataya sa Kanya. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano binabago ng pagsamba sa Diyos ang ating pagkatao. So, para saan kasi kapag inuuna natin yung Diyos or yung inuuna natin ng Diyos is natututo tayong maging mapagpakumbaba, mapagpatawad at hindi sakim. So, yung pagsamba kasi sa Diyos natin ay or kay Lord ay naglilinis ng ating puso mula sa makabundong hangarin. Kumbaga, inaalis tayo sa mga kasalanan na dapat hindi natin pinapatulan. Gaya nga ng makasarili tayo, gusto natin may posisyon tayo, may kapangyarihan tayo at higit sa lahat is marami tayong pera. Pero dapat hindi ganoon kasi hinuhubog tayo ng Diyos upang mas maging mahabagin, matuwid at kontento sa Kanya. So, let's pray na po. Lord God, turuan mo po kami unahin ka sa lahat ng bagay. Huwag mo po kaming hayaan na mahulog sa padibong ng kasikaman, materialismo. Palakasin mo po kami
ang aming puso upang maging mapagbigay at kontento. Lord God, naway maging masigasig ako sa iyong kalooban at ipamuhay ang iyong katotohanan sa ngalan ni Jesus. Amen.